Kung ikaw ay 60, pataas at may ATM, pakinggan mo muna ito bago ka mag-withdraw. May bigla ang pagbabago ngayong March 21 na pwedeng makaapekto sa pensyon mo at libo-libong senior ang posibleng maabala o mawalan ng access pera kung hindi nila ito alam. Dito sa channel na ito, hindi ka namin lolokohin. Direkta naming ibinibigay ang totoong updates sa SSS, GSIS at pension crisis sa Pilipinas na talagang mahalaga sa inyo. Kaya kung gusto mong siguradong hindi ka maiiwan at laging nauuna sa balita, pindutin mo na ang subscribe dahil ang channel na ito ginawa para talaga sa inyo. Kung ikaw ay nasa edad 60 taon pataas o may mahal ka sa buhay na nasa ganitong edad, ang video na ito ay napakahalaga para sa inyo. Mangyaring panoorin ito hanggang sa katapusan dahil ang impormasyong ibabahagi namin na yon ay direktang nakakaapekto sa inyong pera, sa inyong mga ipon, at sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming bagay ang nagbabago sa mundo ng bangko at ng mga ATM. At kung hindi kayo magiging handa, maaaring mahirapan kayo sa mga darating na araw. Kaya naman, huwag nang mag-atubili pa at simulan na nating talakayin ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa bagong mga panuntunan sa cash na magkakabisa simula ikaw is 1 ng Marso. Siguro ay marami sa inyo ang nagtatakas na ngayon. Nagtatanong sa inyong sarili kung ano ba talaga ang nangyayari. Napansin na ba ninyo na ang mga bangko ay nagsimula ng magpadala ng mga sulat o abiso? Nakakita na ba kayo ng mga bagong patakaran na nakalagay sa loob ng mga bangko o sa kanilang mga website? Kung hindi pa, huwag kayong mag-alala dahil nandito kami para ipaliwanag sa inyo ang lahat ng ito ng malinaw at ng simple. Ang katotohanan ay ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang nakakaapekto sa mga nakatatanda. Ngunit ang pinakamalaking epekto nito ay mararamdaman ng mga taong mahigit 6 taon ang edad dahil sa kanilang natatanging pangangailangan pagdating sa pag-access ng kanilang pera. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na kailangan ninyong maunawaan ay ang katotohanan na ang mga bangko sa buong bansa ay nagsisimula ng mag-implement ng mas mahigpit na patakaran pagdating sa pag-withdraw ng malaking halaga ng pera sa ATM. Hindi ito bago sa buong mundo. Ngunit ang bilis ng pagpapatupad nito sa ating bansa ay nagulat sa marami. Ang mga bagong regulasyon ay naglalayong protektahan ang mga mamimili, lalo na ang mga nakatatanda, mula sa mga scam, mula sa mga estafa, at mula sa mga krimeng may kaugnayan sa pera. Ngunit ang problema ay ang paraan ng pagpapatupad nito ay maaaring magdulot ng abala sa mga taong gustong ma-access lang ang kanilang sariling pera sa kanilang sariling paraan. Isipin ninyo ang sitwasyong ito. Ikaw ay nagpunta sa ATM upang mag-withdraw ng pera para sa iyong apo na may kaarawan o para sa gamot na kailangan mong bilhin o para sa upa na dapat mong bayaran sa katapusan ng buwan. Ngunit biglang hindi ka makapag-withdraw dahil may bagong limitasyon na na-impose ang bangko mo. Nakaka-frustrate, hindi ba? At mas malala pa kung hindi mo alam ang mga bagong patakaran, maaaring maging confused ka at hindi mo malalaman kung anong gagawin mo. Ito ang eksaktong sitwasyon na gustong maiwasan ng maraming nakatatanda. At ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit isinulat namin ang video na ito para sa inyo. Ang unang bagay na kailangan ninyong malaman ay ang tungkol sa mga bagong daily withdrawal limit. Sa ilalim ng bagong mga patakaran, ang mga bangko ay maaaring maglagay ng mas mababang limitasyon sa kung magkano ang maaari mong i-withdraw sa isang araw mula sa ATM. Sa nakaraan, maraming tao ang sanay na mag-withdraw ng 10,000, 15,000 o kahit PH1,000 sa isang transaksyon. Ngunit naon, ang mga limitasyong ito ay maaaring baguhin ayon sa uri ng account mo, sa iyong edad, sa iyong kasaysayan ng transaksyon at sa marami pang iba pang mga salik. Ang pinakamahalagang bagay na magagawa mo ngayon ay ang makipag-ugnayan sa iyong bangko at tanungin nila kung ano ang kasalukuyang limitasyon ng iyong accounts at kung paano ito mababago sa ilalim ng bagong mga patakaran. Bukod sa withdrawal limits, may isa pang mahalagang pagbabago na kailangan ninyong malaman. Ang mga bangko ay nagsisimula ng magpatupad ng mas mahigpit na proseso ng verification para sa mga transaksyong ginagawa sa ATM, lalo na para sa mga mas matatandang customer. Maaaring kailanganin na ninyong mag-provide ng karagdagang impormasyon
o mag-undergo ng mas komplikadong proseso upang mapatunayan ang inyong pagkakakilanlan bago kayo makapag-withdraw ng pera. Ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng mga bangko upang mabawasan ang fraud at upang maprotektahan ang kanilang mga customer mula sa mga kriminal na nagtatarget ng mga nakatatanda. Kahit na ang intensyon nito ay mabuti, ang pagpapatupad nito ay maaaring magdulot ng paghalito sa mga taong hindi pa sanay sa mga bagong proseso. Napakahalaga ring pag-usapan ang tungkol sa mga ATM na nakalocate sa mga lugar na malayo sa mga sanga ng bangko. Maraming nakatatanda ang umaasa sa mga ATM na matatagpuan sa mga convenience store, sa mga supermarket o sa mga gasolinahan dahil ito ay mas malapit sa kanilang tahanan o mas madaling puntahan. Ngunit sa ilalim ng bagong mga regulasyon, ang mga ATM na ito na tinatawag na off-premise ATMs ay maaaring magkaroon ng mas mahigpit na limitasyon kaysa sa mga ATM na matatagpuan sa loob o sa tabi ng mga opisyal na sangay ng bangko. Kaya naman kung kayo ay umaasa sa isang ATM na malapit sa inyo, ngunit hindi ito matatagpuan sa loob ng isang opisyal na sangay ng bangko, maaaring kailanganin ninyong baguhin ang inyong mga gawi pagdating sa pag-access ng inyong pera. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa kung ano ang dapat ninyong gawin upang mapanatili ang inyong access sa inyong pera nang walang abala. Ang pinakaunang hakbang ay ang makipag-usap sa inyong bangko ng personal. Huwag mag-atubiling pumunta sa pinakamalapit na sangay ng inyong bangko at tanungin ang isang teller o isang customer service representative tungkol sa mga bagong patakaran. Sabihin ninyo sa kanila ang inyong mga alalahanin at hilingin ninyong ipaliwanag sa inyo ang lahat ng mga pagbabago na makakaapekto sa inyong account. Ang mga empleyado ng bangko ay sinanay na tulungan ang mga customer at sila ay handang sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan. Huwag kayong mahiyang magtanong dahil mas mabuti na magtanong ngayon kaysa mahirapan sa paglaon. Ang ikalawang hakbang na maaaring gawin ninyo ay ang pag-update ng inyong contact information sa inyong bangko. Ito ay napakahalaga dahil maraming bangko ang nagpapadala ng mga abiso at alerto sa pamamagitan ng text message o email kapag may mga pagbabago sa account o kapag may mga kahina-hinalang transaksyon. Kung ang inyong numero ng telepono o email address sa file ng inyong bangko ay lumana, maaaring hindi kayo makatatanggap ng mga importanteng abisong ito. Pumunta sa inyong sangay at i-update ang inyong contact information ngayon din. Ito ay isang simpleng hakbang ngunit maaaring makapigil ng maraming problema sa hinaharap. Ang ikatlong bagay na dapat ninyong isaalang-alang ay ang pagbubukas ng online banking o mobile banking account kung wala pa kayang ganito. Alam namin na maraming nakatatanda ang hindi komportable sa teknolohiya at yon ay ganap na naiintindihan. Ngunit sa panahon na iyon, ang online banking ay naging isang napakahalagang kasangkapan para sa pamamahala ng inyong mga pondo. Maaari kang mag-check ng iyong balanse, mag-transfer ng pera, at makita ang iyong mga transaksyon nang hindi na kailangan pang pumunta sa ATM o sa bangko. Kung kayo ay interesado, ngunit hindi alam kung paano magsimula, maaari kayong humingi ng tulong mula sa inyong mga anak, apo, o sa isang empleyado ng bangko na handa namang turuan kayo ng hakbang-hakbang. Ngunit hindi lang ito tungkol sa teknolohiya. Pag-usapan din natin ang tungkol sa kaligtasan, lalo na para sa mga nakatatanda na regular na pumupunta sa ATM. Ang mga kriminal ay palaging naghahanap ng mga pagkakataon at ang mga ATM ay madalas na target ng mga magnanakaw at scammer. Sa ilalim ng bagong mga patakaran, ang mga bangko ay nagiging mas proactive sa pagprotekta sa kanilang mga customer. Ngunit meron ding mga bagay na magagawa ninyo para protektahan ang inyong sarili. Una, laging maging maingat sa inyong paligid kapag gumagamit ng ATM. Kung mayroong taong nakatayo ng masyadong malapit sa inyo o kung mayroong kahina-hinalang bagay sa makina ng ATM, umalis agad at iulat ito sa inyong bangko. Huwag hayaang makita ng sinuman ang inyong PIN at palaging i-cover ang inyong kamay kapag nagtatype kayo ng inyong code. Isa pang bagay na dapat ninyong malaman ay ang tungkol sa mga scam na nagtatarget ng mga nakatatanda. Ang mga kriminal ay madalas na nagpapanggap bilang mga empleyado ng bangko
at tinatawagan ang mga nakatatanda upang manggolekta ng personal na impormasyon. Alalahanin ninyo na ang tunay na bangko ay hindi kailanman hihinis sa inyo ng inyong PIN, ng inyong buong account number o ng inyong password sa pamamagitan ng teleponyo o text message. Kung makatanggap kayo ng ganitong tawag o mensahe, ibaba ninyo agad ang teleponyo at tawagan ang opisyal na numero ng inyong bangko upang i-verify kung tunay nga ito. Yung nagpeknes yung patakaran na pinapatupad simula ika-21 ng Marso ay bahagi rin ng pagsisikap na mapigilan ang mga ganitong uri ng panloloko. Ngayon, gustong pag-usapan ang isang bagay na maaaring nakakaalarma sa marami sa inyo at ito ay ang posibilidad na maapektuhan ang inyong access sa inyong sariling pera. Alam naming maraming nakatatanda ang hindi gumagamit ng digital banking at lubos naming naiintindihan yon. Mayroon din silang karapatang ma-access ang kanilang pera sa tradisyonal na paraan sa pamamagitan ng ATM o sa pamamagitan ng personal na pagbisita sa bangko. Ang mga bagong patakaran ay hindi dapat gamitin bilang dahilan upang mapigilan ang mga nakatatanda mula sa pag-access ng kanilang sariling pera. Kung sa tingin ninyo ay ang mga bagong patakaran ay hindi patas o nakakaapekto sa inyong kakayahang ma-access ang inyong pera, meron kayong karapatan na magreklamo sa inyong bangko at sa mga kinauukulan na awtoridad. Pag-usapan din natin ang tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng panlabas na pondo o emergency fund. Ang bagong mga patakaran sa withdraw ay nagpapaalala sa amin sa lahat na mahalaga ang magkaroon ng ilang pera na nakaimbak sa tahanan para sa mga emergency. Hindi kami nagsasabing mag-imbak kayo ng malaking halaga ng pera sa inyong bahay dahil ito ay mapanganib at hindi ligtas. Ngunit ang pagkakaroon ng maliit na halaga ng cash para sa mga agarang pangangailangan tulad ng pagbili ng gamot o pagbabayad ng kuryente ay isang matalinong hakbang. Gawin ito ng maingat at itago ang inyong pera sa isang ligtas na lugar sa loob ng inyong tahanan. Mahalagang banggitin din ang tungkol sa mga Social Security System o SSS pensioners at Government Service Insurance System o GSIS pensioners na binabayaran ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng ATM. Para sa mga nakatatanda na umaasa sa kanilang pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kita, ang mga pagbabago sa mga ATM withdrawal rules ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa kanilang pangaraw-araw na pamumuhay. Ang mga ahensya ng gobyerno ay karaniwang nagbibigay ng abiso tungkol sa anumang mga pagbabago sa paraan ng pagbabayad ng mga pensyon. Kaya naman mahalagang manatiling updated sa mga abiso mula sa SSS, GSIS, o anumang iba pang ahensya na nagbabayad sa inyo ng inyong mga benepisyo. Kung kayo ay may mga katanungan tungkol sa inyong pensyon at sa kung paano ito maapektuhan ng mga bagong patakaran, makipag-ugnayan agad sa inyong ahensya. Nais din naming pag-usapan ang tungkol sa kahalagahan ng pakikiusap sa inyong pamilya tungkol sa mga pagbabagong ito. Kung kayo ay may mga anak o apo, ibahagi sa kanila ang impormasyong natutunan ninyo sa video na ito. Maaari nilang tulungan kayo na mag-navigate sa mga bagong patakaran at maaari rin nilang siguraduhing ikaw ay may access sa inyong pera sa lahat ng oras. Ang pakikipagtulungan sa pamilya ay isang napakahalagang bahagi ng pamamahala ng inyong mga pinansyal na gawain, lalo na sa panahon ng mga pagbabago tulad ng mga ito. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong mula sa mga taong pinagkakatiwalaan ninyo. Bukod sa pamilya, mayroon ding mga organisasyon at grupo ng komunidad na handang tumulong sa mga nakatatanda na mag-nave sa mga pagbabagong ito. Ang mga senior citizens organization sa inyong lungsod o bayan ay madalas na nagbibigay ng mga seminar at programa na nagtuturong magtipid, mamahala ng pera at gumamit ng mga serbisyo ng bangko ng ligtas at epektibo. Kung hindi pa kayo miyembro ng isang senior citizens organization, isaalang-alang ninyong sumali dahil ang mga grupong ito ay nagbibigay ng napakaraming mapagkukunan ng suporta at impormasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang aspeto ng mga bagong patakaran na hindi madalas na pinag-uusapan. At ito ay ang tungkol sa mga transaksyon na ginagawa ng ibang tao para sa inyo. Kung ikaw ay may karamdaman o may kapansanan na pumipigil sa iyong personal na pumunta sa ATM o sa bangko,
Maaaring kailanganin mong umasa sa isang tagapag-alaga o miyembro ng pamilya upang gawin ang mga transaksyon para sa'yo. Sa ilalim ng mga bagong patakaran, ang mga bangko ay maaaring magkaroon ng mas mahigpit na mga alituntunin tungkol sa kung sino ang maaaring kumilos para sa ibang tao. Kaya naman mahalaga na makipag-usap sa inyong bangko tungkol sa proseso ng pagbibigay ng autorisasyon sa isang mapagkakatiwalaang tao upang pikamahalaan ang inyong account. Ito ay maaaring mangailangan ng legal na dokumento tulad ng isang special power of attorney. Kaya naman mas mabuting ayusin ito ng maaga bago pa maabot ang anumang krisis. Isa pang issue na dapat talakayin ay ang mga bayad o charges na maaaring kasama sa mga bagong patakaran. Maraming bangko ang nadadag karagdagang bayad para sa ilang uri ng transaksyon at ang mga nakatatanda na may fixed income ay maaaring mas maramdaman ang epekto ng mga bayad na ito. Siguraduhin na alam ninyo ang lahat ng mga bayad na maaaring ma-charge sa inyong account at alamin kung paano maiwasan ang mga ito. Halimbawa, ang paggamit ng ATM ng ibang bangko ay karaniwang nadudulot ng karagdagang bayad. Kaya naman kung posible, palaging gumamit ng ATM ng inyong sariling bangko upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang gastos. Malaking parte rin ng pag-unawa sa mga bagong patakaran ay ang kaalaman tungkol sa inyong mga karapatan. Bilang isang consumer, bilang isang depositor at customer ng bangko, meron kayong mga karapatan na protektado ng batas. Kung sa tingin ninyo ay ang isang bangko ay hindi gumagalang sa inyong mga karapatan o kung sila ay nagpapatupad ng mga patakaran na hindi patas, meron kayong karapatang magreklamo sa Bangko Sentral ng Pilipinas o sa Bangko Sentral ng inyong bansa. Ang mga ahensyong ito ay nagtatag ng mga regulasyon para sa lahat ng mga bangko at sila ay may kapangyarihang imbestigahan ang mga reklamo at magpataw ng mga parusa kung kinakailangan. Huwag matakot na gamitin ang inyong karapatan kung naniniwala kayong kayo ay naging biktima ng hindi makatarungang pangtrato. Habang papalapit ang ikaw is 1 ng Marso, nais naming ipaalala sa inyo ang mga pinakamahalaga at pinakapraktikong hakbang na dapat inyong gawin ngayon din. Pumunta sa inyong bangko at alamin ang inyong kasalukuyang withdrawal limits at kung paano ito mababago. I-update ang inyong contact information upang matanggap ninyo ang lahat ng mga abiso. Alamin kung may bagong verification requirements para sa mga ATM transactions. Isaalang-alang ang pagbubukas ng online o mobile banking account para sa mas madaling pamamahalaan ng inyong pondo. Palakayin ang mga pagbabagong ito sa inyong pamilya at sa inyong pinagkakatiwalaang mga tao. At huwag kalimutang palaging mag-ingat kapag gumagamit ng ATM at huwag ibahagi ang inyong PIN sa sinuman. Sa huli, nais naming ipaalala sa lahat ng aming mga manonood na ang mga pagbabago sa mundo ng bangko ay natural at hindi maiiwasan. Ang mga bagong patakaran ay hindi laging masama at marami sa kanila ay talagang naglalayong protektahan kayo at ang inyong pera. Ngunit ang susi sa pag-navigate ng mga pagbabagong ito ng matagumpay ay ang kaalaman at paghahanda. Ang video na ito ay ginawa para sa inyo, para sa mga nakatatanda na deserving ng pinakamataas na antas ng proteksyon at suporta. Huwag hayaang surpresahin kayo ng mga bagong patakaran. Maging handa, maging informed at huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung kailangan ninyo ito. Kung natagpuan ninyong kapaki-pakinabang video na ito, mangyaring i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya lalo na sa mga nakatatanda na maaaring naapektuhan ng mga bagong patakaran na ito. I-subscribe sa aming channel upang makatanggap ng pinakabagong impormasyon tungkol sa mga isong nakakaapekto sa mga senior citizens. At kung mayroon kayong mga katanungan o komento, huwag mag-atubiling ilagay ang mga ito sa comment section sa ibaba. Nandito kami para sa inyo at patuloy kaming magbibigay ng impormasyon na makakatulong sa inyo na mabuhay ng mas komportable at mas ligtas. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa ating muling pagkikita, M.